upload. So there. The reason why, gosh, the glorification is here is kasi, eto na, nakikita nyo na, di ba? Lalabas na yung mga nakatagong mga nilalang na nagpapanggap ng mga tao. When the time comes that people are awakened for what is happening, that is the time that God will also choose His own people not to fight these reptilian races. Actually, many will be coming. Sabihin na naman nila alien invasion, di ba? But they are already there. Vampires. Kapag titignan nyo, vampires, werewolves, immortality, the cultivators, lahat yan lalabas. Actually, mayroon akong revelation noon na lalabas na yung mga aswang sa Pilipinas. So there. So sino ngayon ang makikilaban sa mga aswang na yan o sa mga vampires na yan? Of course, it's not the normal people kasi kakainin lang kayo. So, we are here. Now the wisdom of the Father is already here kasi naalala ko si Pastor, sabi niya nung I don't know where that is, pero yung binarang siya, yung mga mambabarang talaga. Nag-preach siya, tapos yung mga mambabarang, they put a black line on the mga audience. So sabi, pag dadaan daw si pastor doon, babarangin siya. So there are many bambabarang in that area. Pero sinabihan na si pastor prior to that. So ang ginawa ni pastor, habaan nyo. Actually, he really went to. So sabi niya, yung mic dati is medyo maigsi ang linya. So what he did, he asked that they make it longer so that he will go to where that line is. So there, yun yung sinasabi natin na we have to face the enemy. No, di ba? So he faced the enemy. Ang ginawa niya, nag-preach talaga siya doon sa linya na sinabi ng mga mababarang na kapag pupunta siya doon, dadaanan niya, babarangin siya. Yung mga mababarang is the one that puts insects in your body and then they will be coming out, di ba? So he did. At ang nagtataka na sila kasi walang nangyari kay Pastor. That barangay was really focusing on him, kung ano mangyayari sa kanya. So, ang nangyari is, tinanong siya kung may nangyari sa kanya sa gabi, kinaumagahan. Nagulat ang mga mambabarang because the next day, he woke up healthy, walang nangyari sa kanya. Paano daw niya nalaman yon? It's because mismong mga mangbabarang ang nagsabi sa kanya yung sa ginawa nila. So those mambabarang were already converted to him. Ang hirap, 'di ba? Mga pare, pastors, mahirap na mission na ang mismong demonic entity, hindi man sila yung devil, pero they are the deceived bodies na demons, mapapakonvert mo to be in the kingdom. So, ganun ka-powerful si pastor. Kasi, bakit siya ganun ka-powerful? Kasi nga, mismo si Jesus Christ is already in him. Okay? So, ganun ang mangyayaring trend ngayon. Since si pastor ang nanguna sa lahat ng mga tinuruan niya sa amin, ganun din ang mangyayari. So, what happens to him will also happen to us. So, we, the sons and daughters, yes, that's why we are learning. We are going through our fires to be purified, sanctified, and then many wisdom will be coming in, di ba? The wisdom begins in having the fear of the Lord in us. So, hindi ibibigay ng Diyos ang mga wisdom ng mga matataas kapag hindi tayo natatakot sa Kanya. We do not have that fear of God in us. So, it will not be entrusted. Yung sabi nga, do not give your purse to the pigs. Hindi mo pwedeng ibigay sa mga baboy ang mga perlas kasi hindi nga nila alam gamitin, hindi nila alam gawin, hindi nila alam
kasi hindi nila alam gamitin ang perlas para sa ikabubuti. So, there, do not give your pearls to the pigs. That's why education, nakikita ko na ngayon. That's why not all educated are really educated. Kasi, ang tunay na edukasyon ay ang nagagamit mo yung education mo to propagate goodness, to propagate the will of the Father sa area mo. And then, for you to be a model of good citizen, good mother, good father, good sister, di ba? Good employee, good employer. Dapat ikaw ang isang modelo ng pinaka-righteous onyo. Ganon dapat ang edukasyon. So, that is why the glorification starts there. Hindi ka pwedeng bibigyan ng glorification lesson not unless you have finished cleansing yourselves, purging yourself from all the worldly things para maintindihan mo yung mga sinasabi namin. Actually, yung maraming hindi pa rin nakakaintindi. Pero those who can understand what I am saying, they will be they will know what I am saying. Kasi nga yung sabi ni Pastor, if you are already in the same level of frequency, you will understand. Pero kung gusto mo talaga matuto, di ba parang sa teacher, you have to learn what she is telling. You have to listen. Kahit dakdak kami ng dakdak dito, kung hindi bukas sa puso at isipan mo ang makinig, hindi mo maintindihan. That's why it is your dedication, your commitment to understand what is being said. So now, discern. Okay, you have seen yung isang CERN. So I will be also posting yung about sa glorification. So yung CERN, so there. Sabi ko na nga, mag-o-open na ang global mission natin. So the CERN is already cut off 2026, so there's a 4 years. So the 3.5 years of tribulation is already here. That's why the Illuminati, the Freemason, the reptilian heads wants also to control the Philippines. Kasi the Philippines is already the new Israel. Sinira na ng old Israel ang kanyang inheritance. Hindi na siya ang chosen. Right? So, ang chosen na ngayon ay ang Pilipinas. Pero, hindi lahat ng Pilipino chosen. So, God chose Pastor Apollo Sikibuloy from the south. If you try to look at the book of Daniel, there will be a battle of the king between the south and the north. So, the king, si Pastor kasi is already the spiritual king, right? Pero dun sa south, there's a king there and he is PRRD. Now, ang hinahanap ko din naman nun is a king here in the north. He's in the physical realm, ah. So, ang king pala na mag-aaway ay si Marcos. Akala ko nung in-endorse natin si Marcos, he will be a friend. However, God really used this era para makita natin na ang mga betrayers, ang mga traidor, di ba? The traitors of this world are those people you have helped. And Bongbong Marcos is one of that. So, yun. So, the battle between the king of the south and the king of the north. So, ang hindi nila alam, maraming mga entities ng king of the south na nandito na sa norte. And blessing. Thank you, Father. Isa pala ako doon. So, isa lang ako doon. So, marami pa kami. So, it's a secret thing. Hindi na si pastor ang pupunta sa norte. He will be using his, di ba, pag sa kingdom, you will be using pawns. So, we are being used in our area. Ganun ang paggamit ng Diyos. Hindi ikaw ang Diyos na sasabihan mo yung Diyos kung anong gagawin. God will use us to be a pawn for His work. So, ngayon, actually, diba, the king of the south is PRRD, ang kakonect niya is si Marcos. Now, I'm seeing kasi kung si pastor is in the south, pastor is
spiritual king, I'm also seeing someone, no, God let me saw who the king of the north is. He is not, he is not in the, alam mo yung bloody hands. He is on the peaceful side. So, one of these days, siguro, one of these, actually, I have been with him. I have been with him. Hindi. He has preached here in Felix no 2024 when I was on my family crisis. Ang blessing ng Diyos, first time din ulit niya bumalik sa Felix. Actually, he came from Felix pero hindi na dito yung kanyang ministry. It's already outside pero nag-expand na sila doon. He was a free believers pastor of mine noon. So, ang blessing kasi nung nag-usap kami, pastor was the one who taught me everything I know, right? Tapos nung pumunta ako doon sa worship center nila, dito lang, doon sa dating elementary school ko ng grade 1 to 2, kinders 1 to 2, is doon ko nakita the peaceful side. Actually, warring angels kasi sa south. Now, the peaceful side, it will be part of after the war. They will be there. So, he's also, actually, he was the first one. I was the first one na televiewer ni Pastor. Actually, he was. Pero, ako kasi, nung 2008, ako persecutor talaga ako ni Pastor nung 2008. And then, he was then, nagpipreach siya sa pre-believers nun, sabi din niya sa akin. Sabi niya doon sa congregation, may anak pa ng Diyos doon sa South. So, there, persecutor din siya. Pero, as time goes by, nung nag-usap kami no 2024, blessing ng Ama, diba? He understands that our ministry is a motherly ministry. It is a nurturing ministry. So, hindi ko po naintindihan yon during nung 2008, 2009. Kasi nakikipag-away ako. It's a warring. Diba? It's a war. Pero, God will really not give you the wisdom instantly. Di ba para sa elementary, hindi ka naman pwedeng pagpanganak mo, pagkaanak sa atin, di ba, is college na kagad. No, we have to go through steps of learning. So, may mga first step, second step, until we reach the final step. There. So, the final step is to be called the son and daughters of God. Aanhin mo ang lahat ng mga natutunan natin dito sa mundo kapag sa tingin naman, sa harap naman ng Diyos, is hindi naman tayo anak niya. 'Di ba? Nasa Biblia 'yon. Kapag bastardo tayo, hindi talaga tayo pakikinggan ng Diyos. Not unless you will just kneel down and ask for repentance. Yun lang yung pakikinggan niya. Pero pag anak tayo ng Diyos, yung, alam mo, yung iniisip mo pa lang, ibibigay na niya. Promise, praise the Father. Wala po akong pera ngayon. I do not have work, sabi ko nga, pero God provides for what is necessary for me. Hindi na siya magbibigay sa akin, actually, He will not be giving, resume tayo. He will not be giving blessings na sumusobra. You have to live contentedly. Kung ano yung bibigay niya ngayong araw, yun lang po yung gagamitin natin. Ha? Okay, yun lang yung gagamitin muna natin. Anong lesson doon? Doon yung nung when Moses released the Israelites, right? At nagpaulan ng milk and honey ang Diyos. Anong sabi ng Diyos? Everyday yon, umuulan ng milk and honey. Ang sabi ng Diyos, kunin nyo lang yung nararapat sa araw na yun. So many people tried mag-hoarding. Alam mo yung hoarding? Yung dami mong kukunin sa isang araw. Sa dami ng ginawa mo, na hindi na dapat sana, sakto lang sa gagamitin mo sa isang araw. Alam niyo nangyayari, nabubulok siya. So there,
kung anong ibinigay ng Diyos ngayon sa'yo, be contented with what it is. Kapag bibigyan tayo ng mas malaking biyaya, that means we will be expanding our tent. Ibig sabihin, kung ang tao lang ng bahay mo ngayon is 3, siya pang 3 lang yung bibigay ng Diyos na pera, 'di ba? Or na blessings. Pero pag binigyan ka na ng malaking halaga, that means the Father is also asking you to expand your tent. Para kay Pastor. Now, maraming nagtatanong, bakit daw si Pastor ang yaman? Tapos ang luwang-luwang. May mga KLC. It's because he's catering also us. Actually, I have been, isa ako sa worker. I went also parang part-time. Hindi part-time. Parang nag-OJT. Hindi, I don't know the term. Kasi bigla na lang pinasok ko yung sarili ko doon. Which is walang paalam kaya pinagalitan ako. Actually, pinagalitan ako, do not do that. You have to ask permission. Ang sa akin lang naman kasi, I was also, again, nung pumasok ako sa Kingdom, I was on a trial. That's in 2018, 19, 2017, 16 yan. Mga yan. That I was really in the deepest trial of my life also there. Pero mas deeper yung trial ko ngayon 2024. So there. Ang nakita ko doon is how pinakita lang ng Ama at for me to understand how the kingdom works. So, kaya pala nag-expand. That's why many KLCs are booming in every cities around the world kasi doon kinikater, doon nina-nurture yung mga kaluluwa ng Diyos. Now, imagine, I also went to Catholic. Okay, there. Nag-expand sila. However, di ba, hindi mo mafe-feel yung pagka-family inside kapag pinasok ka nila. Sorry ha, pero ang mga naintindihan ko kasi sa mga Catholic, yung mga, di ba, mga kumbento na ganyan. Many demonic things are already happening there. There are many pedophiles, they are abusing children, they are raping them. Di ba? Mismong pare nagtuturo ng homosexuality, karumal-dumal sa mga lalaking mga bata, which should not be. But when I went inside and understand the KOGC, I have seen yun pala yung pinakita ng Diyos sa akin. Kasi actually, I do not have a perfect family before, right? I do not understand I do not have kasi the perfect model of a family. Yung tatay, nanay, and then anak. Actually, tama. Blessed naman ako sa family ko. However, alam mo yung sabi nga ni Ma'am Sarah, yung tipo ng mga parents natin noon is, alam mo yung tipo ng parents natin noon is, pagalitin, di ba? So, which is not already very relevant to the children now. So, kaya pala ako pinapunta ng Diyos, ng Ama, sa KOJC for me to understand that yung head kasi ng KOJC is the minister. Yung minister, siya yung nagtuturo ng tama, he's imposing the law, he's the one giving discipline, and then yung sa coordinator is the wife. Or parang gano'n. Actually, hindi ha. Doon sa doon na pinakita. The coordinator is the one managing the money, managing what is going to happen inside the KOJC, like that. And then, here comes kasi, nagulat ako nung ano kaya yung lesson, sabi ko sa Diyos noon. Hindi ko pa alam. Actually, hindi ko pa alam 2017. So now, I understand. So, ang nainafon ko is, alam niyo yung there is this part na leader ng youth. Leader ng youth, ibig sabihin, panganay. Siya yung panganay na nagkikater sa mga bata. There. O, di ba? So, yung panganay, siya ngayon, yung magtuturo sa mga kapatid. Likewise also there. So, kapag wala yung minister, wala yung coordinator,
i-parallel natin sa family. Pag wala yung mommy, walang daddy, the panganay will stand as the head of the family. There, di ba? So, doon ko naiintindihan. Now, I am transcending. Transcending ba ang tawag doon? Binibigay ko rin yung mga knowledge niyan sa aking mga anak. Actually, mahirap magturo kapag, alika Fifi, mahirap magturo. Mahirap kasi magturo kapag hindi nakikita ng mga bata sa'yo ang na ano na to? Ang sinasabi mo. Tapos, sa nanay kasi, it's better for them to see. It's better for them to see kung ano yung tinuturo. So, there. Ang coordinator po sa amin before, sa KOJC, nagtataka ko noon kasi, di ba, the coordinator, they are doing, we are selling. The last say will be still the minister kung saan gagamitin yung pera, saan gagalawin, paano kukunin. So, the last say, so ganon. So, now, I'm so happy and grateful kasi nung pumunta ko doon, kaya pala may nagtanong sa akin, bakit daw, nandito pa ako sa norte at hindi ako pumunta ng Davao City? It's because the father is wise. He knows kasi na if I go siguro sa Davao, yung mga trials ko medyo maliit lang for me to be purged. Andito talaga yung mga biggest trials ko sa buhay na, alam mo yung tipo niya, sabi ko nga nun, you and me, sabi ko. Me, ako. You, si God lang. Tapos all around you are against you. So yun. Diba? Ganun yung trial ko nung nandito ako. So siguro kung nasa Davao ako, medyo maliit muna. Pero baka disiplina na yung pupuntahan ko doon. God will just have to see it. So now, bakit anong connection nito ngayon sa nangyayari ngayon sa mundo? If I have not gone through those things, di ba? I will not understand what is happening around the world. Ibig sabihin, I have to cleanse myself first. Ako muna. Intindihin ko muna ang sarili ko. Ano ba? Hindi ko pwede namang iligtas ang pamilya ko na hindi naman ako ligtas. So, I have to cleanse myself, see to it, ano ba yung mga kasalanan ko, ano ba yung mga... Actually, I did. Sinabi ka nila, sa KOJC kasi you have to write letters, right? You have to write, you have to confess, lahat is, tapos, may nagsabi sa akin, kailangan mo talaga sabihin lahat. Di ba confession nga? There. Oo, you have to. Iko-confess mo lahat. Sasabihin mo lahat. Isusulat mo lahat. So, yun. Bakit kailangan mong isulat? Bakit kailangan sabihin mo lahat? Kasi you have to accept that you have sinned. Hindi ka marerepent, hindi ka mapapatawad. Kung hindi mo ina-accept na nagkasala ka. Yun. Hindi ka na mapapatawarin. Kapag tinatago mo, yun nga, tama. So, there's also a wisdom there. Kaya nung rehab, actually the rehab, diba? You have to confess. Why do you have to commit again? You have to write it. So, there. So, kaya alam ni Arlene Caminong, kasi may asset siya doon. Sa Arlene Caminong Stone, yun yung nanira kay Pastor. Okay? So, alam niya kung anong status ko sa KOJC. Kasi meron siyang asset dati noon, nung 2021, 22 yata. Alam niya, nag-post nga siya against. Na-post siya, and then she told me, she commented dun sa comment ko din about sa kanya, na ako daw ay ganito, ganyan. So, kaya tinanong ko sa isang coordinator, bakit niya alam? Paano niya alam? So, she's still in connection, may mga connection pa pala siya sa KOJC. So, there. So, sa mga kapatiran, sa KOJC, it's purging time. Ibig sabihin, we have to release lahat ng kasalanan natin, lahat ng makamundong bagay, lahat ng mga pagnanasa makamundo natin. We have to accept and then repent, sabihin na natin lahat. Wag na natin i-cover up. Kasi,
Pag kino-cover up natin, yun yung papasukan ng demonyo. Actually, if you will try to watch Chinese movies, kapag hindi mo nilinisan yung bandang yun, yung sabi nga ni Pastor, di ba, pag hindi mo nilinisan yung isang dumi sa'yo, yun yung pabalikan ng demonyo, and then you will backslide because of that. So that's why we have to make sure na hindi siya instantly na mag-change. So it will be gradually. At least ang nakikita naman Diyos kapag sincero talaga tayo magbago, He will be there. He will give us power to overcome. Sabi niya ni Pastor, di ba? And then there. So ngayon, as time goes by, here. Now I understand CERN. Now I understand Illuminati. Now I understand Freemason. Why? Because bago ko nakilala si Pastor ng 2008, Illuminati, Freemason, nakita ko na yon. Actually, na-browse ko na yan, pero hindi ko naintindihan kung paano sila lalabanan. Paano sila aalisin sa aking sistema, sa sistema ng buhay ko. Because this world is already governed by the reptilian race, the Illuminatis, the Rothschild, diba, Rockefeller, yung mga matataas. So, anong being nag-iisa ka, parang sa akin, sabi ko, I want my family to be saved. I want my family not to be under the rule of this Antichrist. I know that Illuminati is Antichrist. I know already that the Catholic Church is the Antichrist before I went to the KOJC. Kung kaya ko lang sana i-backtrack yung Friendster ko at saka yung dating Facebook ko prior ng 2008, I have already posted there that the Catholic Church is under the Illuminati, and then the Illuminati is already the Antichrist. Ngayon, ang tanong ko na lang sa sarili ko, paano ako makakawala doon? Now God gave me the answer. Paano? Before I went to pastor, I have watched about Angela. Basta, Angelica of the Ecuador. Yung bata na pumunta ng impyerno that she saw Michael Jackson there in the hell. And then, bawal magpanood ng mga cartoon sa mga kabataan, lalo-lalo na kasi that's where the devil really educates the children. They will enter their hearts, their system, their spirit. So there, hanggang sa time na nagdasal talaga ako sa Diyos, di ba? Kasi nga, ang sabi sa Biblia, before I fully ask, before I fully, napanood si Pastor is, there's a verse in the Bible which is Matthew 5:20 na yun yung talagang tumatak sa akin. Akala ko yun na yung sagot. It's, if you exceed the righteousness of the Pharisees and the ministers, you will enter the kingdom of heaven. Thus, ang sabi ko, so ibig sabihin, being a member of the, kasi I was in Free Believers then. So, ibig sabihin, na kapag membro lang ako pala, hindi ako maliligtas. So, I have to exceed the pastors. So, anong ginagawa ng pastor? Nagpipreach. So, yun lang. Yung akala ko nagpipreach, magbabasa ako ng Bible, and then i-post, and then. Pero, yun pala ay kulang. And then, until such time that my heart is so sincere to seek wisdom on how to answer that. How to solve the problem, to be out of the clutches, the web of the Antichrist, the Illuminati. Alam niyo kung ano? Ang nangyari? Nung na-watch ko si Angelica ata yun, 2 months walang TV. Naka-close. Hindi ko binuksan. I was on the process. I was on the process of cleansing
prayer meditation. Wala pa po ako. That's 2008. So, ibig sabihin, mommy pa ako noon. Hindi pa ako pumasok sa school. Wala pa ako. 2008 kasi nung pumasok ulit ako sa school. So, I was a mommy. So, there. Ang nangyari, after 2, kasi may dalawang anak na ako noon, 2 boys. Lagi silang nanonood ng Tom and Jerry. So, I have to shut down the TV. For 2 months, I was really praying on that. Alang nangyari, pagbukas ko ng TV, yung TV namin, pagbukas ko hindi ako nanonood ng SMNI noon. Pagbukas ko ng TV, naka-channel siya sa SMNI. Hindi ko pa kilala si Pastor noon. It was really a miracle, di ba? Because kasi ako pag nagpe-pray talaga kayo, praying, lalo na pag sincere, sasagutin talaga ng Ama. So, sinagot niya. Alam niyo kung anong sinabi ni Pastor? Pastor dun sa TV, pag switch ko, sakto, sabi niya, not all who says to me, Lord, Lord, shall enter the kingdom of heaven, but those who do the will of my Father who is in heaven. Yun yung sagot. Doon sa question kung paano ko hihigitan ang mga pariseyo at mga ministro para not all who says, Lord, Lord. Di ba, lahat tayo Lord, Lord. Pero, ang ginagawa ko noon, napopost lang ako. Pero maldita pa rin ako noon. Maldita ang tawag ng asawa ko. There. So, I posted verses which is not seen in my life. Diba? Tapos I selected. Now, the answer is there. Not all who says to me, Lord, Lord, shall enter the kingdom of the heaven, but those who do the will. Kailangan gawin mo kung ano yung inutos ng Diyos. You have to follow. Ang hirap mag-follow ng batas, di ba? Yung batas pa kaya ng Diyos. Yan ang pinunla ni demonyo. Ang hirap sumunod sa mga batas, ang hirap sumunod sa mga otoridad, ang hirap sumunod sa mga taong righteous. There. That is the key. Salamat sa Ama, di ba? And then, actually, hindi pa ako nag-transfer kaagad kay Pastor noon. Kasi, siya. Ano na to? Nagulat lang kasi ako Pero yun yung sagot. Pero persecutor ako ni Pastor nung pagka-open ko yung TV. Kasi I did not understand it yet. Pero ngayon, naiintindihan ko na. Nung pag-open ko na yun, syempre, sa SMNI, hindi ko instantly na nagustuhan si Pastor noon. Kasi ang sabi niya, ako ang anak ng Diyos. There. I was also, siya na yung Antichrist, ganyan. Alam ko na Antichrist din yung sa Illuminati, right? Pero nung napanood ko si Pastor, Antichrist din ang tawag ko sa kanya. Kasi, he's already getting the position of Jesus Christ. Which is, kasi nga, ang mindset natin nung nasa Catholic ako at nasa Free Believers ako is Holy Trinity. 3. Father, Son, Holy Spirit. God the Father daw, God the Son, God the Holy Spirit, which is wala naman sa Biblia. Ang sabi na naman sa Biblia, in the name, it's a single, of the Father. The name of the Father is a singular. What is the name of the Father? The name of the Son and the name of the Holy Spirit is just one, Jesus Christ. Okay? So, hindi ko pa siya naiintindihan masyado. Ako ang persecutor din ni Pastor noon. Isang taon, 2008 to 2009, nung bumalik ako ng college sa SLU. Kasi kailangan mag-aral ulit. 2 ng anak ko noon, 2 boys. Persecutor ako ni Pastor noon. Sabi ko, yun na yung Antichrist. Nawala sa akin yung Illuminati and then basta ang na-focus din sa akin. Tapos yung pastor ko din doon sa Free Believers, yun din ang sabi niya. Until such time, akala ko, di ba, persecutor ako, pero nag-watch pa rin ako kay pastor. Nahook na ako. Until such time na, ano ba talaga? What is really the difference between you? Because I did not understand the Holy One in Him. Hanggang sa
ano ba yun? Appointed son of God. And then, nung na-elaborate na niya, na ako ay anak ni Jesus Christ. There. Akala ko kasi ni-level niya, siya at si Jesus Christ. No. Jesus Christ is already the God. And He is the Son. Son kasi He is the flesh being dwelt by the Spirit of God. Kaya ngayon, being a son and a daughter of God, our body is the vessel and the spirit within us is already God. Kaya tayo tinatawag na anak ng Diyos kasi yung espiritu na natin na nasa loob natin ay ang Diyos. Na dati, ang nakareside sa atin since birth is si demonyo. Diba? Ang nakalagay doon, whether it's 99.99%, meron pa ring demonyo sa loob mo. Hindi ka pa rin anak ng Diyos. You have to be perfected na papasukan niya. And then, hindi tayo basta-basta papasukan ng Diyos. We have to be purged. He has to cleanse us. He has to see to it. The sincerity. There is the process. Yan. Nung first, ganito ang tawag dyan. Pag infant ka, there's the infancy, then the son accountability, and then the son placement. Sa infancy, di ba pag bata, pag nakilala mo ng Diyos, ang dami mong blessing, promise. Ang dami mong blessing, lahat ng prayers mo, binibigay, parang ganyan. Kinikater lahat. Until such time that you are maturing, parang sa bata din, diba? For babies, you are being fed, naalagaan ka ng tama, for parents who are really good, diba? Tapos nung nag-elementary ka na, high school, di ba, meron na yon. Meron na yung mga disiplina, ganyan. So those are the things. Nung college, so those are the unaccountable years na mag-aaral ka, may magtuturo sa'yo, you have to learn. Ganon. I went also through that sa King OJC. Until such time, nakagraduate ka na. Pag nakagraduate ka na ng college, wala na magtuturo sa'yo, ikaw na magtuturo. Tama? Pero sa college, hindi pa rin tapos doon. Kasi meron pang masteral, meron pang PhD. Diba? May magtuturo pa rin sa'yo. Hanggang sa sinabi na ni pastor na, there will be coming a time, you will not be under governors and tutors anymore. You will be the one to teach yourself. I understand. That's already son placement. That is where we have reached the sonship and the kingship. Yung kataas ng level. So that's where I understand now how to exceed the righteousness of the Pharisees and the ministers. Because the righteousness of the Pharisees and the ministers are hypocritical. They only love God through their words, di ba? Pero wala sa puso. They do not preach Him with spirit. They always preach Him in tradition, in culture, kung ano yung practices nila. And that is where the Illuminati, the Freemason, comes in. Make sure also that all are being controlled by money. Tama? Pera. That's where the web comes in. They are using money to control people. Now, since si Pastor, ang ginawa niya, not already electronically, we are getting it already, right? Anong ginawa na ngayon naman ng mga Illuminati? The digital currency. But the true currency now that will be happening for the kingdom is all the gold, all the precious stones will be catered into the kingdom, and we will be using that again. Those. So, ano ngayon ang concern ng CERN? There's the HARP. H-A-A-R-P. H-A-R-R-P. Okay. So, the heads of the Illuminati, kung makikita nyo ito ngayon, so you have to undergo that process before the glorification. Actually, this is a glorification already. That every words that comes out from the mouth of sons and daughters of God are happening. We can give judgment in an instantly, reward, kasi yun na inherit namin. Kasi Revelation 7 verse 21. If you exceed the right, if you
He that overcometh shall inherit all things. He that overcometh shall inherit all things. I will be his God, and he shall be my son. So, ang nauna si pastor. So, sa mga babae naman, syempre, sa atin, bilang babae, yun, magiging ganun din. So, we inherited everything. Ano ba yung everything? Lahat ng ginawa ng Diyos ay through His words. Tama? So, lahat ng ito ay magiging atin din. Bakit ka magnanakaw sa lugar na sa'yo? Yun. Sikreto na yan. So, the secrets of the Lord are revealed to those who fear Him. Hindi nare-reveal ito sa mga taong hindi anak ng Diyos. Okay? So, thank you, Pastor, for the blessing. Thank you for the privilege, Almighty Father. Diba? So, for me to understand. Now, where does the Goshen comes in? Kaya nga, ang Goshen is being built. Hindi siya place lang. Kung saan nandoon ang mga anak ng Diyos, yun yung Goshen. Because the Goshen really are the sons and daughters of God. Nauna si Pastor. He's the eldest. But of course, for me kasi, I will not level myself already with Pastor. Na kapatid lang ang tawag ko sa kanya. No. He's already my father in the spirit. Kasi siyang nagtuturo sa akin. And now, I'm so blessed kasi it opened my mind again to learn more things, sabi ko nga, with regards to everything. So, yun, ang mangyayari ngayon, so this is already the battle between the chosen warring angels, the sons and daughters of God, sa mga lalabas na mga nagtatagong tao. There are many reptilian races, diba, who are in clone as humans. Actually, they will be cloning me. Kasi, ito pangatlong Facebook ko na to, talagang ginagamit na nila eh. So, they may be cloning me, but they cannot clone the spirit that is within us. Okay? Sons and daughters of God may be cloned. They may use our intelligence, maybe kung gaano tayo magsalita, our features, everything. Pero ang hindi nila makokopya, yung Espiritu ng Diyos na nasa loob natin. It will reflect. You may have all 100 clone na Annalyn. 100 clone. Kaya si PRRD lang ang presidente na walang clone, di ba? Ewan natin, si Bangag, merong clone siguro yan. Pero Bangag pa rin yung itsura niya. So, there. So, ang mangyayari, that's why the Illuminati wants to control also the Philippines. Kasi, kapag hawak na nila ang Pilipinas, kaya nga, ngayong araw, di ba, impeachment ni Sara. Kaya ayaw din nilang umupo si Sara because they cannot control her. Sara Duterte grew up also in the KOJC. She is not a member, but she has seen what is inside the KOJC and she's learning. Okay? Kaya galit si Satanas na umupo si VP Sara kasi hindi siya makokontrol ng mga CERN, ng mga Illuminati at ng mga Freemason. Okay? Bakit din gustong ikulong si Marcoleta? Because Marcoleta is the second in line to Sara through righteousness. See? Righteousness. Nasa righteous na tayo. Righteous pa. Kaya magagalit at magagalit ang mga demonyo sa mga taong straight. Gagawa at gagawa silang ng paraan para ihinder yon. But it is a blessing for all sons and daughters who are on the righteous path. Kasi, God is with us. Diba? Tayo ang magiging ilaw sa darkened world na to. Kaya all the heads of the world wants to invade the Philippines. They want to control the Philippines. In the first place, sabi nila China daw ang may kasalanan. In the first place, kung wala ang USA na nakikialam, hindi papasok ang China. Why?
I will let you go to the level of imperial rule. Ha? Imperial rule na po ito. They want to be the head of the entire world. Lumabas mismo sa bunganga ni Trump na gusto niyang maging greatest power in the world. Paano siya magiging greatest kung ang ginagamit naman niya pamamatay ng tao, pagkatay ng mga bata, pagre-rape ng mga bata, di ba? He is part of the Epstein file. He is part of the Epstein gang. And the Epstein gang is under the Illuminati, under the Freemason, under these 13 families, and under the CERN. CERN. That's why they went to Persia. Persia, during the olden times, have great technology, which is they are using it, kaso lang hindi nga sila makajos. We have to look back din. Bakit? Ang akala ba natin, yung technology natin ngayon, ganun naka-high-tech, mas high-tech noon. That's why, may mga knowledge na hindi ine-expose sa maramihang tao kasi ang nakakaalam lang yung mga nasa taas. Stargate in Iraq. That's why they bombarded Iraq because they want to get the Stargate. 'Di ba? Those are the portals. Those are the portals of one dimension to another dimension. So meron yun yung mga time travel, you go to space, you will not just have to use aerospace, 'di ba? Diversion lang 'yan. Ano yung aerospace mo pupunta ng moon. Tapos ano ang gagamitin mong power, energy to do that. That's why they are already, if you will be seeing, many are already exposing their energy resources kung paano magpatakbo. Tayo kasi, we were just controlled. Naging puppet lang tayo, di ba? Oh, ito gagamitin mo. Nung sa Pilipinas may nakakaalam na about sa water, pwede pa lang niyang patakbuhin ang sasakyan niya. Anong ginawa ng mga anak ng natin na to? I don't know if he's still alive. Ha? Pinatay sa ere. Hindi yung tao naman. Pinatay yung issue sa ere. Binigay yung knowledge na yon doon sa Japan. Well, because they want us, yung mga nagmumuno sa atin, na nandito lang sa baba ang level natin. Ayaw nilang umakyat. That is where ang gusto ng mga nasa elite ay ganun. Na ayaw nila yung mga nasa slavery na umakyat. So, what did they do? They formulated entertainment, sports entertainment, food facilities, di ba? They cater to the flesh, to the lust of people. They catered pornography, they catered war, para yung, alam mo yung, para lang mahinder ang mga knowledge natin to go to their level. Yun. And I'm so blessed, kahit wala tayong pera ngayon, di ba? Wala tayong pera, wala tayong work. God is giving me those knowledge. And then that is the richness of God. Education without character is nothing. Education without character is nothing. So before we educate ourselves, we have to educate our character first. So I'm so thankful also that God has chosen Felix to be the working place of my father. Kasi, nang dahil dito, may foundation din ako ng fear of God. Do not do unto others what you do not want others to do unto you. So, ganon. Sa dami ng tao noon, 30,000 dito sa Felix noon, you will feel God's presence kahit na Catholic kami noon. Kasi, God will pass through that. Diba? Pero, as a whole, as a perfect, to see them as a whole, it's not. Diba? When the perfect has come, all those who are in part will be cast away. So, dadaan ng Diyos doon, pero hindi siya mananatili doon. Diba? The parable of the stock.
The parable of the corn. Yan. So there, until such time na ma-produce na ng Diyos si Jesus Christ, until such time that Jesus Christ will produce the same person as He is, that is where natapos yung parable. So, ang nauna si Pastor. And through Pastor Apollos Sikibuloy, who is the second coming of Jesus Christ, is nagpropagate na. That's the glorification of Him. Hindi, kapag hahanapin nyo si Pastor, nagpropagate na siya. Marami na. Nag-exceed na. Diba? Marami na. Now, what is exceeding? What is glorification? Diba sa levels of family in the Jewish custom, pag ang tatay mo, ito ang level. This is his standard. Dapat yung mga anak niya, more than. May mga lumalaki ng knowledge. Pero nung doon papasok ang test ng pride of life. Kapag, kunyari, ang tatay mo, ito ang na-achieve. Ikaw, makyat ka din. Sasabihin mo ba sa tatay mo, nalalaingaking ka. Mas magaling na ako sa'yo. I'm wiser than you. So, chupe? No. That is where the pride of life comes in. And that is where you have to cut it off. Because, di ba, ang sabi ni Pastor sa amin, huwag nyo lang sisirain ang pangalan ko. I understood that. Why? Kasi mismong tatay ko, sinabi niya rin sa akin yan. Oh my gosh. For me to understand. Haan ko, nganagan, tinagan ko. Sabi niya. So, if we do something that will destroy his name, so there. Excuse me. So yun. That's why I understand Sara Duterte, di ba? And Sara Duterte and his father. Kung titignan nyo, di ba, si Sara, she exceeded 5 points sa bar exam. Yes, she is the alpha, sabi ni PRRD. Pero, ang respeto ni Sara sa kanyang ama is there. She exceeded the accomplishments of his father. Thus, yun nga sinasabi ko. If we exceed those knowledge, dapat we still have to honor our parents. Yon yung sabi ng Diyos na you have to honor your parents. Kahit ang taas-taas na natin, you still have to honor them. Marami sa kingdom pag-aral, like Arlene Camino, she made a master of nung pumunta siya ng US gamit ang visa ng KOJC. Nakapag-aral siya. Anong sinabi nila kay Pastor? Bakit daw nila susundin si Pastor? Wala naman, hindi naman siya nakapag-aral. Well, in fact, siya ang unang naging guro natin. I, for one, have gained knowledge also. Siguro beyond what he is. But I am very thankful and grateful dahil kung hindi niya ako tinuruan at the foundation of my faith, hindi ako nandito. That's why I give honor. I do not level myself with Pastor anymore. He is my father in the spirit now. Because he and Jesus Christ are one. Sa espiritu at may tatay pa rin ako sa flesh, ang salaman. And I still respect my dad. Because I know deep down, he's a good man.
Diba? Tinuruan ako ng tama ng tatay ko din. Tinuruan din niya ako na hindi sundin ang mga katuruan ng mga komunista na yan. See? Sa akin, as long as I see you as my teacher, you teach me something, I will respect you. Pero kapag wala ka namang tinuro sa aking tama, puro kabulukan ang alam mo, do you think I can respect you? No. Diba? Ganun yun. That's why here, they are being interconnected already sa mundo. Habang umaakyat tayo ng level ng knowledge, dapat nagiging mas humble pa rin tayo. Kasi each time na may na mga namimit tayo, nagiging teachers pa rin natin sila. There. Ang sa akin lang, as long as you do not use your power to kill an innocent people or to destroy the future of the children, I will respect you. Pero, pag nagsimula sa iyo ang katuruan na sisirain mo ang future ng mga kabataan, do you think I will honor or give respect unto thee? No. Diba? There. So those are the things that's happening now. Dati ang taas ng tingin ko kay Trump. Why now? He's like bangag. Because they destroyed the trust. They destroyed the trust that was given unto them. The power to protect the weak. Bakit maraming galit kay PRRD at kay VP Sara? Kasi ang pinapatay mga kriminal. Yung mga taong sakim, yung mga taong corrupt. Do you think by corrupting money in the government, inosente ka? No! The blood is in your hand. Kasi yung corrupted money na yan, maraming buhay ang namatay para makuha yung pera na yan. And now, do you really think God will bless you sa pagkuha nyo ng mga pera na yan? They are using the money. Kumukuha na sila, itong mga Freemason na mga yan. Kasi, they are in line to discern. There is something they are formulating around the world at ang kailangan ng mga yan ay malalaking pera. That's why, yung mga leaders din natin dito sa Pilipinas na miyembro ng mga antichrist na yan, na mga Illuminati, na mga Freemason, na mga mamamatay tao na yan, na mga pedophile, na mga drug addict, cocaine addict, na mga human traffickers is to gain money to be part of the group. Pero dito papasok ang Diyos. Kasi ang Diyos, hindi niya gagamitin ang pera ngayon. Ang demonyo, ginagamit niya yung pera. Currency banking. Pero ang Diyos, you wait and see. Not by our might, not by our power. Pero God's Spirit will move. And you will see the glorification in a universal sense. They will see how powerful God is if they are using it. For the great tribulation that's happening, they will be punishing. Mga kapatid, sabi nga katuruan sa atin ng Ama, we have to stand our ground, be still, and know He is God. He will do things for us now. As long as we cleanse ourselves, purify ourselves, alisin natin ang sistema natin sa sistema ng mundong yan. We offer everything unto the Father.
We have to be contented with what we have. Kung ano man ang meron tayo ngayon, He may be able to take it back at itetest yung heart natin. Ano sasabihin natin? What you have given, you can freely take it, Ama. Praise the Father. As long as we're not attached to this world, that is where these Illuminati cannot touch us already. That is the power that God will give us. And He will just use us, even our voices, as we sing our songs. AI may copy how we say words. AI may copy our image perfectly. But when we raise our voices and say miraculous words, AI cannot copy that because the power of God is there. Okay? So mga kapatid, our weapons this time of great tribulation is our voices. We raise them in praise and worship, fasting and prayer for the Father's glory. Excuse me. Ha? There. So there. Yun yung mga kailangan natin matutunan. So the CERN may have closed now. Something is boiling up. That's why they want VP Sara to be impeached today. Because they will be doing something for the world. And now, it will be God's will that will happen to the entire Philippines. Kung nauna na nagbago ang tamayong Davao City nang dahil kay Pastor, through him, nag-expand sa whole Davao City. From Davao City to entire the Philippines, mag-change. Now, thank you to our beloved Pastor because ang unang mga miyembro niya ay mga babae dahil nga the women are the first embodiment of the devil through the temptation and deception during those times. Kaya ang mga babae, kapag hindi nalinisan yan, hindi totally cleansed and holy and righteous, mga anak pa rin ng demonyo. Okay? So, the reason why pastor, if you see, is mas maraming babae, it's because kailangan babae muna ang mauunang magbago. From him, the women, and then the women will be the family that they are in, right? She will be used. So, at least isang membro, isang representative sa isang bloodline to cleanse the blood of their family. So, mga kapatid around the world, raise your voices, purify our hearts, go through the fire normal. Intindihan ko, ako din, I have been through the trial. Sabi ko nga, yung tipo na talagang ang noo mo, hindi na lang yung tuhod mo ang nasa ground, even your head. You will really cry your heart out. Di ba? And then, after that, if you are really chosen na anak ng Diyos, you will rise higher than before. And now, thank you, Father, hindi na lang ako eagle, it's already a phoenix. A phoenix means, from ashes, di ba? You were already burnt. Burnt ka na. Okay. Yung mga backslider dyan na nasunog, kung talagang gusto nyo magbago, sunog na tayo, di ba? Ang pinakamilagro na lang dyan, maging phoenix. From ashes na nasunog, if you are really sincere, you have to be consistent, you have to be persistent. Kung talagang gusto mong pumunta ng langit, hindi ka hahatakin ng Diyos. You have to use, kailangan mo talaga ng force to enter. Paano ka mag-enter? Prove yourself you are worthy to be in the kingdom. Prove yourself you are worthy for heaven. Dahil hindi pwede sa langit ang mga duwag. Hindi pwede sa langit yung mga sumasampa lang sa likod. Hindi pwede sa langit yung mga double-minded.
Okay? Hindi pwede sa langit. Hindi pwede sa langit yung mga makasarili lang. Kasi ang pupunta sa langit, yung tipong kaya mong isakripisyo ang sarili mo, pumunta sa impyerno para iligtas din yung mga taong nandoon upang umakyat. Pag hindi ka ganun, hindi ka pwede sa kaharian at hindi ka pwede sa langit. Nagets nyo? That is why it is very narrow the path. Yeah. Narrow is the gate and yung path mo very, very thin. See? That only a few can understand. Hanggat hindi mo kayang iwan ang sarili mo, hindi mo kayang iwan ang pansariling desire mo, you cannot enter the divine glorification. Kung kaya mong mabuhay ng mag-isa at ang Diyos lang ang kasama mo, that is one thing, a standard for you to go to heaven. You are willing to sacrifice your happiness so that many people will also understand where you are. So yun, this is a glorification era, and now I speak to the devil around this world ruling. You are destroying women, right? Because you do not want women to reach that level where Mary Magdalene reached. Mary Magdalene was branded during the time of Jesus Christ as the dirtiest woman. Kasi adulteress siya. Marami siyang asawa. That she has to be put to death. Kailangan na siyang patayin. Diba? Kailangan na dapat siyang patayin. Kaya nga, pero ang ginamit nila, si Jesus Christ, just to get him. Pero anong sabi ni Jesus Christ? Anong sabi niya? You can only cast the stone if you do not have sin. He who has not sinned will cast the first stone. Si Jesus Christ na walang kasalanan, siya sana ang mag-stone, pero hindi niya ni-stone, di ba? So, what did Jesus Christ did? She went to the hell of the life of Mary Magdalene and saved her. So, from then on, na na-save si Mary Magdalene, it was her acceptance. She accepted that she is a sinner, that she is an adulteress that needs to be saved. And then she was saved. What did that happen? Pinatunayan niya na nagbago siya, inalis na niya, tinalikuran na niya yung makasalanang buhay niya. She followed Jesus Christ the way Jesus Christ is walking. Hindi pinakita ng Catholic Church ang kanyang libro. I may not have seen it, but God revealed it. That Mary Magdalene, from a sinful adulteress, when she went and undergo and do what is the will of Jesus Christ, our Father during that time, became the holiest woman in those times. She became the righteous. Kaya yung sa Catholic na sinasabi nyo na si Mary, Virgin Mary yun, hindi, pinalitan nyo yan, si Mary Magdalene yan. Ayaw lang ng mga Catholic Church heads ninyo na i-expose na kapag ang isang babaeng makasalanan, all of us, women, ay magbabago, magiging holy gaya ni Mary Magdalene. That is the secret that they are trying to destroy, cover up. Ang pinapakita lang ng Catholic Church, ang holy lang daw si Mary kasi siya dahil sa... No, ang nakalagay doon sa Biblia, no, sabi niya, may nagsabi, no, napipreach Jesus Christ, holy is the woman where, yung kung saan daw siya nagsusol. Yan, sabi niya, nung isang babae, nung humiyaw habang napipreach si Jesus Christ. Anong sabi ni Jesus Christ? Ang ama natin, more blessed are they who do and follow the Father's will. So, kahit pa napanganak siya ni Mary, mas blessed pa rin at mas holy
ang mga taong sumusunod sa kalooban ng Diyos. There. So that's the secret now why this world wants to destroy children, wants to destroy the women, because if a child and a woman becomes holy, bagsak na. Bagsak na po ang reign ng mga reptilian races na yan. And through those holy child or holy woman that will change, that have changed, will propagate already. Isa lang. Magbabago. So from one person, everyone will change. Diba? So our beloved pastor, many changed. And many reached that level. Ano ba yung connection? Mga connection namin. Ako, si Kay Eric, si Ma'am Lorraine, PRRD, Sarah, Senator Marcoleta. Isa lang naman eh. Ang connection namin, si Pastor Apollo Sigibuloy. Even if you have to see it, backtrack nyo. Nang dahil, maniwala ka lang ng isa sa kay Pastor, we are already intercorrelated. See? Yon. Kaya si Illuminati, kaya yung Antichrist, galit kay Pastor Apollo Sigibuloy because they are already in a spiritual war. And now, kaya galit yung mga worldly leaders kay PRRD kasi he's the epitome of a righteous one who kills the criminal and then protects the innocent. Diba? Mali naman yun. Because if we give mercy to the criminals, that's already cruelty to the innocent. So, nasa Biblia din yun. There's a sin unto death and there's a sin not unto death. So, death penalty for the criminals is really justice. Huwag nang kulungan. Kasi sa imperial rule, ang kulungan, ilalagay mo lang yung criminal sa kulungan to wait for their final judgment. It's either they will be flogged down, diba? They will be leashed, or they will be killed, or they will be released. There. Kaya napupuno yung mga kulungan natin kasi walang final judgment. Kaya dapat may final judgment dyan. Kung kailangan na nilang mamatay, they have to be killed. Palitan na, alisin na yung mga batas ng lipunan na yan. Actually, if you will be seeing, gumagawa lang sila ng mga batas para lang naman sa mga batas ng mga CPP and PA na yan eh. For them to release themselves from all the criminality. Isang batas na lang, gamitin natin yung batas ng Diyos. Di ba? Yung batas ng nasa Biblia, basta gumawa ka ng heinous crime against the child, you have to be killed. Ang pagdodroga, tama, ang pagdodroga, you have to be killed also. Kasi that's already destroying the future of the children. See? So, balik na lang tayo sa dating sistema ng Diyos. Mas better. Ang ginagawa nyo kasi doon sa 1987 Constitution, pinapalitan nyo rin na. They're changing it for them. For the CPP and PN, they have to use them. Hindi na rin ako naniniwala sa Data Privacy Act, cyber libel, ng mga yan. Kasi ginagamit naman ng mga NPA yan para makalabas naman sila. Diba? Ano pa yung mga ginagawa nila? Kasi marami silang laws. Ang kon na lang natin dyan, ang laws na lang natin is death penalty, flag them down, or release. Diba? Yeah, community service. And then ibalik ang mga patriotic programs sa schools. Inalis na kasi nila yan eh. Mga patriotic programs sa schools. Yeah. Bakit? Ayaw ninyo nang maki-merge sa mga Philippine Military Academy? Bakit ayaw nyo na? Pero we have to. We have to teach our children patriotism, the laws of God, His words, what's in the Bible. We have to follow it. And we have, sabi ko nga, as leaders, as parents, as heads, we have to be the model sa mga sumusunod sa atin.
As teachers, we have to be the model also. Diba? There. So, yon. So, kapag ang isa, nalaman na, nalinisan na, so that's the secret. The Holy Grail is the secret to destroy the imperial rule of the reptilian race. They just want to destroy children because they need the blood of the children para dun sa sacrificial lamb na ginagawa nila sa Antichrist sa demonyo. They're doing it. They're sacrificing children's blood to them. They're destroying the life of women para walang mabuong holy women. Because holy women are the Amazons, are the true Amazons, the true warriors, the true defenders of the throne. Okay? So, yan. So, this is the revelation, what I will be seeing today, July 7. So, thank you. July 7, no, July 6 pa. Sorry, July 6 pa lang ngayon. So, July 6. So, there. So, the glorification era, so the glorified ones are chosen. Get ready. Be ready. And hello to our beloved pastor, Apollo Sikibuloy. Salamat po. Now, likewise also to my brother here in the north, Pastor Carlito Calawa. Hope to see you one day. Hindi kasi ako makalabas ngayon dito sa Philex. So, I'm just here sa this Facebook of mine is the third. Actually, ginagamit na naman ng mga kawatan, mga scammers. So, I cannot use the messenger of this Facebook again. Gaya nung ginawa nila dun sa dalawa, they are using it to propagate dong online gambling, which I do not support. May gumagawa niyan. Actually, may nag-hack at sinisira ang kredibilidad ko ng hacker na to dito. Actually, this third Facebook ko is hindi ito yung nakalagay na pangalan. It's not. Pero nung pinalitan ko ng talagang pangalan ko kasi hindi nga ako gumagawa ng Facebook under alias, naku po, hindi na ako maka-messenger. Nagpa-confirm na siya. He wants to, yun, ilang beses na niya akong kinuhanan ng selfie. So, ay, naku. Ginamit na naman siguro ako sa clone. There. So, ang sa akin lang, huwag niyong sa mga manonood at sa mga friends ko dyan. Actually, someone's using this to friend request also. I may not see you, but God is seeing you. Bahala na ang Diyos sa'yo. Ha? Do not use this Facebook for your own schemes to destroy my character, to destroy my credibility. Okay? I am not using this Facebook for online gambling, for money-making schemes. No. Okay? Yun lang po. So, warning, kung may mga magbigay man ng link or mag-request ng pera through this Facebook of mine, kasi yung isang Facebook ko, nakasuspend na naman. Yung isa, hindi talaga ako maka-messenger sa tatlong Facebook ko na to. Pero someone is still sending them messages and links of this online gambling. Huwag nyo pong i-open at hindi po ako ang nagsisend. I'll be sending the proof siguro one of these days. So there you go. So to all my brethren around the world, it's a kingdom force, unite. We are here to strive to rhyme for unity. We have our sword. Our sword is for the enemy, and we protect the weak. So we are here to give mercy and compassion to those who needs mercy and compassion. But criminals, the wicked ones, do not need them already. They have to be punished because this is already established. Okay? So, salamat po, Ama, sa pribilehyo na binigay mo for this live video. I give back all the glory, honor, and praise to the Almighty Father, our Lord Jesus Christ, who is now our beloved Pastor, Apollo Sikibuloy. Salamat po, Amahan. Ciao!